Ngayon ay mag-over na tayo sa isa sa pinaka-misteryoso at pinaka-hunted na sementeryo dito sa Camiguin. Let's go! Dito guys, matatanaw natin yung sinasabi nilang misteryosong palayan. Yan. Ngayon lang pa ako nag-experience ng ganito. Pabigyan mo kayo? Masang uwak? Kurat kayo? Larong nakakatakot kasi alas 3 na maling araw. Mayroon mga kumangkalabog sa mga paligid. Maaga namin sinimulan ng challenge. 5:30 PM pa lang is pinasok na namin ang sementeryo na ito. Sa aming paglalakad papasok sa sementeryo na ito is ramdam na talaga namin ang kilabot at takot. Dahil sa pagpasok ko pa lang sa sementeryo na ito is makikita mo na talaga dito ang mga lumang disilyo. Isa rin sa nakakatakot sa sementeryo na ito is maraming sirang nitso. Kaya ito nakakakilabot ang aming papasok dito. Dahil noong taong November 7, 2001 is biglang dumating dito ang bagyong Nanang. Nagdala ito ng malakas at malaki na buhawi at nagbigay ng pinsala sa lugar ng Hubangon. Ang bagyong Nanang ay nagbigay ito ng 64 na patay at 110 na hindi pa natatagpuan. At ang may pinakamalaking pinsala at patay is yung lugar ng Hubangon. Kaya nakakatakot rin talaga ang history ng Hubangon. Dahil sabi ng iba sa palayan na ito is maraming natala na patay dahil sa malakas na bagyo na pinsala ng bagyong Nanang. At ang katabi ng palayan na ito is ang sementeryo na ating overnight ngayon. At bago namin sinimula ng challenge ito is nagpaalam kami sa barangay kapitan dito sa Katukukan para na rin ma-secure ang aming kaligtasan naming lahat. Pinalista lang nila ang aming buong pangalan at sinabihan lang kami na mag-ingat sa aming ginagawa. Naghanap muna kami ng pwesto na aming matambayan at ang nahanap namin ng lugar is ito. Sa pwesto na ating nahanap ngayon is tanaw na tanaw natin ang baba na parte ng sementeryo na ito kaya medyo mas nakakatakot. Yo guys, time check 5:50. So maaga kami nakapunta dito. And dito kami mag-stay ngayon kasi para hindi kami maulanan kasi may bubong. Nilinis namin ang parte na ito kasi dito namin ilalatag ang aming mga gamit. Nagpalipas muna kami ng oras dito at hinihintay namin na dumilim yung gabi. Guys, isa lang yung kakayanin namin dito hanggang bukas dito sa sementeryo ng Katuhugan. Sobrang nagtatakot at hindi niyo po mga balibo ko. Let's go guys, sabayan niyo po kami. Guys, time check 6:31. So kapalipas muna tayo dito bago tayo kumain. So ngayon guys, dumidilim na. Medyo may naramdaman kami ng takot dito sa ating mga paligid. Nagkwentuhan lang kami dito na parang wala sa sementeryo. Kasi kapag iisipin namin na nasa gitna kami ng sementeryo, is bigla kami nanginginig at natatakot. Time check guys, 7:27. Kakain muna kami. Kumain muna kami saglit dito para na rin magpalipas ng oras at para rin mas lalo dumilim yung gabi. May dalawa pala kaming goal dito. Ang unang goal namin is libutin yung buong sementeryo ng exactly 12 AM. At ang pangalawa nating goal is libutin ang buong sementeryo at isama na natin ang misteryosong palayan ng exactly 3 AM. Pagkatapos namin kumain is nagdasal kami kasi iba talaga yung pakiramdam namin sa aming kinatatayuan ngayon. Kaya napasyalan namin na magdasal kami. Yo guys, time check 12:04 AM. Maglilibot kami guys. Sinimulan na namin ang aming paglilibot at una namin pinunta is ang ibabaw na parte ng sementeryo na ito. I-explore muna namin ng alas 12 size yung lugar dito. Unahin na yung palibot-libot guys, yung banding sa ito Sa ibabaw, sa bandang ibabaw. Una namin nakita sa aming paglilibot is yung mga nakalibing dito sa lupa na para bang nakakatakot at nakatindig balibo kapag tignan. At sa parte naman ito is makikita natin yung ibang nitso na hindi pa nalagyan ng kabaong at yung iba naman dito is nalagyan na ng kabaong kaya medyo nakakakilabot at nakakatakot rin itong sementeryo na ito. So ngayon guys, nag-explore kami sa kapaligiran guys kung ano ang talaga ang aming makikita at ano ang aming malalaman dito. I-explore namin guys kasi sabi-sabi nila meron daw magpapakita dito kaya i-experience namin kung meron ba talaga o wala. Yung iba na nung namatay ng bagyong Nanang dito inilibing kaya gusto namin ma-experience dito na anong mararamdaman namin dito. So guys, nandito kami sa malaking krusa. Natatakot na kami kasi maraming butas-butas dito na pangkin.
at marami pang may nakikita na unan ng bangkay. Yung ibang nitso is butas-butas na at ang mas nakakilabot dito is yung krus na nasa harapan natin. Sinimulan na namin ang pagpunta sa baba na parte ng sementeryo na ito at nagdahan-dahan lang kami kasi sabi ng ibang tao dito is maraming ahas dito lalo na kung gabi. Napakatakot ang daan ito guys kasi pag merong mga butas na pangsyon, sure bull na masushoot ka talaga. Challenging rin ang paglibot namin dito kasi hindi kami nakadala ng flashlight na malaki at malakas kaya medyo madilim talaga ang paglibot namin dito. Pero habang sa aming paglilibot dito, mayroon kaming naramdaman na parang sumusunod sa amin. Kilabot guys, kilabot. Feel namin parang masusunod sa amin. Alas 12 na ng gabi kaya hindi na rin kami nagtataka kung mayroon kaming nararamdaman. Naamoy guys, parang hindi mo bango ng bulaklak. Yo guys, so meron kami na rin na naamoy na bulaklak dito guys. Kahit ibang gabi na meron kami naamoy. Nagtataka kami kung bakit nga ba may amoy bulaklak. Iniisa sa aming paglilibot is hindi kami nakakita ng isang bulaklak na para bang nagpapahiwatig na mayroong kaluluwa sa aming paligid. Lumipat kami sa isang rooftop dito kasi iba talaga yung pakiramdam namin kapag doon kami sa bandang cross nagtatambay. So ngayon guys, ay nalilibot namin yung doon sa ibabaw guys. Kukunin namin yung gamit namin doon sa cross na malaki at pumunta kami dito sa rooftop dito sa ibabaw. Lapit lang sa kasada. Kinuha namin ang aming gamit na kalahating oras kasi kapag doon kami tatambay is mabigat talaga at iba ang aming pakiramdam. Yo guys, kinuha na namin ang gamit namin sa ibabaw at ngayon lilipat kami sa aming lilipatan dahil doon mas komportable kami. Meron ka ba nararamdaman ko? Mayroon mga kumakalabog sa mga paligid pero binabira lang natin para hindi tayo masyadong matatakot lalo. Kaya pupunta na tayo sa taas. So guys, time check 12:41 na ng hati ng gabi. And ngayon guys is hindi pa namin natapos na libutin yung buong parte ng sementeryo na to at yung buong sulok ng sementeryo na ito. Linatag na namin lahat ang aming mga gamit dito at magpapalipas ng oras bago mag 3 AM. 12:49 na lang umaga guys at sobrang sakit na ng ulo namin kasi nga hindi kami masyado makatulog doon. And then ngayon guys is mapapalipas tayo ng oras bago mag 3 AM at doon na natin gagawin lahat yung paglibot sa buong sulok ng lugar na ito at napapunta sa palayan at sinasabi nilang misteryoso. Yo guys, time check 3 AM na ng umaga at ngayon guys is gagawin na natin yung 3 AM challenge. So yun guys, napakalawak talaga ng sementeryo dito sa Katuhugan guys. At meron pa talagang mga nilagay ng mga tarpaulin taong namatay. 3 AM na ng umaga at ngayon libutin na natin yung buong sulok ng sementeryo na ito. Inuna namin na pinuntahan ang kanan na parte ng sementeryo na ito kasi isa ito sa aming hindi napuntahan kanina. Yan, nitagdoon ko. Gilahi ba? Ang libingan na ito ay kakaiba kasi malayo ito sa ibang libingan. Nakakakilabot rin talaga itong sementeryo na ito kasi pagpasok mo dito wala ka na makitang ibang bahay. Anong masasabi mo ngayon? Baka meron ka bang ramdaman dito? Dapat kagabi ka dito. Sinimulan na namin pasukin ang gilid ng sementeryo at makikita talaga natin ang mga butas-butas at sira-sira. Just mo nun. So guys, ito yung mga function at ngayon naghanap kami na daan. Tapos dito walay at ano yun. Patungtungan ko inyo ako guys. Uy! Patulong. Guys, so ang balak kami dito guys maghanap ng mayroong makikita na kahit anong kababalaghan guys. Pero so far naman sa aming paglibot wala naman kami makikita yun. Kabawas ta. Yung marubutak lipat-lipat ta. Ano kanina yung tagin niya? Para kaming nililigaw dito kasi paulit-ulit na yung dinadaanan namin na para bang mayroong palaging sumusunod sa amin. Yan guys, mga luma na talaga itong mga kasi yung iba is sirang-sira na yan. Kinuha na yung mga bangkay. Kanina, ngayon, dito tayo pa straight. Una parte rin guys is doon yung palayan na sinasabi nila na may kababalaghan raw. Diyan guys. Ito na kami dumaan sa gilid para na rin madaanan natin yung palayan. Ito na yung sinasabi nilang palayan guys na mayroon raw kabalaghan at misteryosong nangyayari dito.
Ito na. Nakarating na kami sa palayan na ito at dito mas maraming nagsabi na mayroon raw ito kababalaghan dahil mayroong namatay dito noong bagyong Nanang. Yan yung sinasabi ng ibang lokal dito na ang palayan daw na ito is maraming nagpaparamdam. Naglalakad lang kami dito, nagbabasakali na mayroon kami makikita sa aming mga mata. Ngayon guys, is palabas na kami sa Dito palabas na kami dahil mayroon kaming daanan dito na aming nakikita. Nakakatakot rin dito maglakad lalo na kung gabi dahil nasa gilid lang nito ang simenteryo. Makikita talaga natin dito ang mga nitso na nakakakilabot kapag tititigan. kasi nga ang lawak ng cemetery na ito. Diyan. Ngayon guys is magsisindi tayo or magpausok para maiwan yung mga kaluluwa na galing dito sa cemetery na ito. Nagsindi na kami dito ng apoy dahil isa ito sa mga mahika para hindi kasundan ng mga masasamang espiritu. Dahil lalabas na tayo sa sementeryo na ito at doon na tayo tatambay sa may palayan. Dito tayo ngayon sa kasada guys at ngayon is ang ating inimbestigahan na naman guys is yung palayan dito. Titignan natin dito guys if meron ba tayong makikita dito hanggang sa mag-umaga. Nakakalungkot at nakakatakot isipin na ang palayan na ito is marami nang namatay. Kaya dito na naman tayo mag-iimbestiga kung totoo nga bang sinasabi ng ibang tao. Nasa investigahan namin ito kung ano ang aming nararamdaman dito at ano ang makikita. Timelapse itong video na ito pero wala tayong nakuha sa kamera. Pero meron kami nakita na parang naka-question sa aming utak. No, sige na po do. Sige na po do. Di namin alam kung sira nga ba ang mga solar light dito kasi ang pagkakaalam lang namin is iilaw lang ito kapag merong nadidetect na energy. Nakakamasi dyan guys. Nga kapag dadaan kami is hindi masyadong umilaw yung solar pero kapag wala naman kami is iilaw na naman siya. Nakita na ako ng siga kalit no? Pero doon naman guys is hindi. Steady lang. Alas 3 na ng madaling araw at naghihintay na lang kami dito na mag-umaga. Wala kaming ibang nakita sa aming paglilibot pero madami kami narinig o nararamdaman ng mga kalabog sa sementeryo na ito. Alas 5 na ng umaga at ito yung makikita mo sa palayan na ito kapag hindi gabi. So guys, time check 6 to. So uuwi na tayo at natapos na ito challenge ito. Meron lang tayong mga narinig pero wala tayong nakita. Ang experience dito is one of the memorable pa rin. Kasi nakakatakot talaga itong cemetery na to, lalo na napakalawak at napakaluma na ng cemetery na ito. Let's go. Natin ang gabi.